Magandang araw po mga kapatid at it's our 31st year anniversary. Meaning to say, unang taon pagkatapos po ng 3 dekada. What a way to celebrate our 31st year anniversary dito po sa TMX Prime Block Tutuban. At magandang umaga po sa inyong lahat and thank you for coming. Salamat po sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa inyong buhay. At naririto tayo upang papurihan ang katapatan at kadakilaan ng Diyos. Can you imagine, 1 taon na po mahigit, almost 1.5 years na tayo po'y dumaan at patuloy na dumadaan sa ganitong mga sitwasyon ng ating pong kalagayan. Although almost 10,000 na and counting ang mga nabavaccinate o ng mga nababakunahan na, ngunit hindi natin may kakaila, mga kapatid, na hindi madali yung pinagdaanan po natin. Year 2020 ng March 15, nung tayo po ay biglang na-lockdown, hindi pwedeng lumabas ng bahay nang walang quarantine pass o nang walang barangay ID. Bawat pupuntahan natin may checkpoint. At ang bawat bibilhin natin, limitado dahil kinakailangan hindi natin i-hoard yung mga goods sa groceries. At ang mga anak natin hindi pwedeng lumabas at ang pag-aaral ay online. At nakadepende tayo, karamihan, doon sa mga ibibigay ng gobyerno, ng ayuda. 1 taon at kalahati ng biyaya ng Diyos. I want you to praise the name of our Almighty Father for the undeserved merit na tawag natin grace of God. 1 taon at kalahati ng kanyang katapatan. Kaya walang dahilan para hindi tayo patuloy na magtiwala. Dahil alam ko, yung pinagdaanan nyo, yung pinagdaanan natin, ay pinagdadaanan ng maraming Pilipino even up to now. Yung iba po ay nawalan ng trabaho, marami po ang negosyo ay patuloy na dumadaan sa very challenging times. At marami po mga katanungan, hanggang kailan matatapos, hanggang kailan mangyayari ang mga lockdown na ito? Kailan babalik doon sa normal na galawan ang ating pong community, ang ating city, ang ating nation o ang buong mundo sa pangkalahatan? Ngunit salamat na lamang dahil ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans not to harm you, but to give you hope and a future." Salamat na lamang na meron tayong Diyos na merong plano para sa atin, na merong future na inihanda para sa atin. At yun ang hindi kayang burahin ng lockdown, yun ang hindi kayang talunin ng pandemya. Anumang mga variant ito, at ang pinaka-recent one ay yung Indian variant na ang tawag po ay Delta variant. Kahit ano pang variant, nothing and no one can erase the wonderful purposes and plans of God for you and for me. Kaya nais kong purihin ng Diyos at pasalamatan natin ng Diyos sa ginagawa niya sa buhay mo at sa buhay ko. At sa oras na ito, naniniwala ako malapit nang matapos. I believe with all my heart na tayo po na mga mananampalataya na naniniwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. We are churches who believe in the power of the Holy Spirit, in the power of God. Yun po yung ating pinanghahawakan. That's why ang ating tema ngayon ay galing po doon sa Habakkuk chapter 3 verse 2 and 2 Chronicles 7 verse 14, na kinakailangan tayo po na tinawag ng Diyos na may pananampalataya, na may pag-asang pinanghahawakan, mamagitan tayo para sa bansa, mamagitan tayo para sa mundo at sa harapan ng Diyos. Kagaya ng sinabi ni Habakkuk, "We have known of your fame, we have heard of your wonderful deeds. Renew them in our days. In your wrath, remember mercy." At gusto kong sabihin natin na may pananampalataya yung sinabi ni Habakkuk na, "Lord, will you please do it again?
will you please send your revival and in your wrath, remember mercy and pour out healing to different sectors of society. At ang panalangin natin mga kapatid, tayo po ng mga churches born in the power and in the power of God's Holy Spirit. We experience the power of God in the book of Acts. Look what happened to the churches. Look what happened to the believers in the book of Acts. They survived different kinds of persecutions, name it. A lot of them suffered very tremendously. Tremendous suffering they all suffered. But what happened? They experienced even more grace from God, and the power of the Holy Spirit never left them. The Holy Spirit was with them. Kasama nilang banal na Espiritu. And I believe with all my heart, tayo po na nandito sa TMX ngayon, kasama natin ang presensya ng Diyos. Kaya patuloy lang tayong maniwala at manangan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Dahil naniniwala po ako, may revival na gagawin ng Diyos. Very consistent ang Bible. Kapag meron pong mga calamities, catastrophes, may mga famine, meron pong kasunod na mercy and revival and restoration of God. Restoration of God is around the corner. I want you to believe that God's mercy is about to pour out to those who believe, to those who trust, to those who entrust everything in the hands of our Almighty God. Kaya dapat natin gawin ngayon, magtiwala lamang sa Diyos at mamagitan sa ating bayan, sa harapan ng Diyos at sabihin sa Panginoon, Lord, will you do it again? Kagaya ng sinabi ni Habakkuk, will you do it again? Will you please send your revival again in our nation and let your glory be seen by this nation and by all the nations of the world. Will you please do it again, Lord? Will you please do it again? Maraming salamat po. At ako po ay naniniwala that the best is yet to come. May pandemya. Yes, it is real, it is true. But I believe mas makapangyarihan yung katotohanan na sinabi ng Panginoon sa panahon ng kalamidad, merong gagawin ang Diyos. Jeremiah 29:11, meron silang pinagdadaanan na civil war, merong mga pinagdadaanan silang mga tinatawag nating hindi ka nais-nais na karanasan. Pero binasag ni Jeremiah, the weeping prophet, as they call him, for I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to give you hope and a future. Mga kapatid, sa Chosen Generation Christian Church, what a blessed anniversary. At dito po sa loob ng TMX, gusto kong pong sabihin sa inyo, may planong maganda ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Magtiwala lang tayo sa Panginoon, hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan. Itatawid tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay tapat sa lahat ng nagtitiwala sa Kanyang kabutihan. Happy anniversary po, and may the Lord bless you all.